from time of GMA to President Noynoy to President Digong, usually kung ano yung hiningi mo sa NEP, yun lang din ang ina-approve sa GAA na ang program. It was only during 2022 na mas mataas yung in-approve ng House at saka ng Senate. Or actually, hindi House at ang nagtaas. It was the BICAM that adjusted it. So, dun pa lang, tapos syempre magugulat na lang kami na mas mataas na yung na-approvean ng BICAM doon sa unprogram. Tapos, biglang pati yung special provision na bago, like I said, katulad ng sinabi mo, bakit kailangan idagdag yung tax revenue sa definition ng unprogram? Tapos dinagdagan pa ng letter D, at ito yung fund balances ng GOCC. So talagang gusto nilang i-design na lumaki ang unprogram. So, yun ang isang bagay that we really have to ask those in the BICAM or in the small committee, or sa BICAM na lang kasi hindi yun nangyari sa HGAB. So sa BICAM, bakit nila pinalawak ang definition ng unprogram? Bakit nilagyan ng tax revenue at bakit nilagyan ng fund balance of GOCC? So why do we want to fund unprogram funds? Diba? But imbis na gamitin natin pangbayad ng utang o kaya gamitin to prioritize the program funds of government. Opo, sa madaling salita ma'am, sa salitang kanto, nakadesenyo yung pambansang pondo para manakaw. Well, ayokong magsalita ng ganon, pero first time kasi na puro DPWH yung pinuntahan na, majority of the unprogram funds went to DPWH, and katulad nung nangyari sa mga hearings, nakita nga natin na maraming ghost projects doon. Milyon na, doon na nabuo yung maleta na salita, kataga ma'am. Well, wala namang lihim na hindi mabubunyag, so I'm sure in due time we will really know the truth. Ako, I'm as eager to know the truth as you. Basta ang simple lang dito, kung talagang ganun kalaki ang tara na hinihingi at wala talagang matitira sa project. Narinig ko sinabi nung Bryce Hernandez na ang natitira na lang sa project ay 30 to 35%. So talagang magiging substandard. Kung di man substandard, ghost na nga ang gagawin. So pag ang tanong doon, saan napunta ngayon yung kinolektang pera? Then it went to somebody. Ito nga yung isang pinagtataka ko rin kung bakit binago nila yung language ng 2025 and 2026. Kasi talaga namang year in, year out, alam naman namin ng anong program, wala namang lumalabas na walang approval ng presidente. Why is it critical na may approval ng presidente? Kasi pinagpapalit mo yung program saan program eh. Di ba kunwari nagkaroon ka ng pera, may decision ka, kaya tinatanong ni Justice Kagiwa at saka ni Justice Leonen, di ba kahit excess revenue yan, option pa rin kung gusto mong gastusan yung program or yung program. So it's a matter of choosing anong mas mahalaga. Eh syempre ako, mas mahalaga yung nakaprograma, di ba? Kesa sa naka-unprogram. Kaya mo nga siya pinrogram eh. So, kaya imposible or parang dapat lang na may approval ng presidente kasi tinatanggal mo sa kanya yung priority niya kung uunahin mo ang unprogram. Opo. So, noong 2025, tinanggal yung subject to Section 35, Chapter 5, Book 6, EO 262. Yan, yung, kung ano may eksakto yun, tinanggal yun. Because that Section 35 speaks of a lump sum appropriation that expressly said the special budget is upon the approval of the President. Noong 2025 na at 2026, ang nakalagay na lang, subject to a special budget request. Pero ang galing ni Justice Kagiwa ba or Justice Leonen when he said, pero nakalagay doon, ni Leonen, nakalagay doon, subject to rules and regulations pa rin. Kaya implicitly, di ba sabi niya, ni-repeal ba? Di ba tinanong niya, ni-repeal ba yung Section 35? O sabi ni Soljan, hindi. Di ba? Hindi lang siya expressly stated, but implicitly, you are still saying that the admin code is still very much alive. Kumbaga, valid pa rin siya. So it still needs the approval of the President. Po, ma'am, gaano po kahalaga na itong mga ganitong issue po ma'am ay nababrought out into public consumption? Kasi bihira kasi natin marinig itong ganitong paliwanag ma'am. Kung ang HREP o may it be ang Senate po ang nagsasagawa ng mga pagdinig.
Kung matatandaan mo, marami kaming nag-object sa unprogrammed funds. Isa na kami doon, isa na si Kong Robert at sinasabi nga namin, ano bang ina-approve namin? Di ba may ina-approve namin GAA, ayaw na yung magbigay ng standby authorization. Kasi yung unprogrammed is like a standby authorization. It's like a blank check. Di ba? Parang i-issue mo pa lang kapag ka may pumasok na excess revenue. Pero paano ka magkakaroon ng excess revenue kung in deficit yung ating bansa? And I remember noon, nung ako pa yung congresswoman, talagang tinanong ko to sa DBCC. Sabi ko, bakit ang target ninyo on this particular non-tax revenue is low when every year ang pumapasok is 400 billion? Sabi ko, bakit pinako nyo sa 200 billion? Samantalang last year ang pumasok 400. The year before that, 400. The year before that, 400. So, ibig sabihin, kinikreate nyo na magkaroon ng excess revenue. Kahit, kumbaga, alam nyo, predicted nyo, na papasok itong income na to. Papasok yung gantong amount, pero gusto nyo babaan ng target. So, it's very subjective. Kung kayo ang nag-set ng target, kahit na malayo siya, doon na expected mo, dahil alam mo mas malaki ang papasok eh. Opo. You get what I'm saying? Opo. Tapos, ang isa pa, na hindi na-discuss, kaya na ano ko nung nagtatanong si Justice Kagiwa, gusto ko siya i-text, pero hindi ko alam paano. Because they forgot, nung 2024, hindi lang non-tax revenue, yung excess revenue na pinagkuhanan ng unprogram. Dinagdagan nila ng tax revenue collection. So, pati yung excess revenue, nagkaroon sila ng target for tax revenues, not just non-tax revenue. So, ibig sabihin, yung excess revenue pinanggalingan, tax revenue at non-tax revenue. Kaya naging 500 billion yung nagamit sa unprogram noong 2024. Opo, meron po akong nakausap many months ago, ma'am, na dati po yung kasamahan din, dating congressman. Sabi niya, nung panahon daw ng Duterte government, lahat ng mga paraan na maaari daw pagperahan yung national budget ay maaari daw nilang gawin pero hindi daw nila ginawa. Pero itong mga nangyari ngayon, lalo po yung pag-release ng unprogrammed appropriations, hindi raw niya in-expect na posible itong gawin at ginagawa at the expense of people's money. Ano masasabi niyo po doon, ma'am? Duterte government and itong ngayon na paghimay o pagbuo ng pambansang pondo? Well, katulad nga na sinabi ko, nung ina-explain ko sa mga podcast ko, from time of GMA to President Noynoy to President Digong, usually kung ano yung hiningi mo sa NEP, yun lang din ang ina-approve sa GAA na unprogram. It was only during 2022 na mas mataas yung in-approve ng House at saka ng Senate. Or actually, hindi House at ang nagtaas. It was the BICAM that adjusted it. So, dun pa lang, tapos syempre magugulat na lang kami na mas mataas na yung na-approvean ng BICAM doon sa unprogram. Tapos, biglang pati yung special provision na bago, like I said, katulad ng sinabi mo, bakit kailangan idagdag yung tax revenue sa definition ng unprogram? Tapos dinagdagan pa ng letter D, at ito yung fund balances ng GOCC. So talagang gusto nilang i-design na lumaki ang unprogram. So, yun ang isang bagay that we really have to ask those in the BICAM or in the small committee, or sa BICAM na lang kasi hindi yun nangyari sa HGAB. So sa BICAM, bakit nila pinalawak ang definition ng unprogram? Bakit nilagyan ng tax revenue at bakit nilagyan ng fund balance of GOCC? So why do we want to fund unprogrammed funds? Diba? But imbis na gamitin natin pangbayad ng utang o kaya gamitin to prioritize the program funds of government. Opo, sa madaling salita, ma'am, sa salitang kanto, nakadesenyo yung pambansang pondo para manakaw. Well, ayokong magsalita ng ganon, pero first time kasi na puro DPWH yung pinuntahan na, majority of the unprogrammed funds went to DPWH, and katulad nung nangyari sa mga hearings, nakita nga natin na maraming ghost projects doon. Opo, kasi okay naman daw, ma'am, yung unprogrammed funds kasi in the past budgets, kaunti lang po or zero or kaunti lang ang napupunta doon. Pero ngayon, halos karamihan po ng pera nakadesenyo doon, naka-funnel doon sa unprogrammed appropriations. Kaya, and unfortunately, out of the 155 billion, 80 billion went to flood control. So, normally, yung pagtitignan mo kasi yung
yung mga releases on program funds from the past years, talagang doon sa mga ibang departamento na napupunta na kailangan yung kumbaga yung tinanggal ng Congress na di-prioritize, yun ang uunahin. Kasi merong hierarchy yan eh. So, nakakalungkot na this time, puro siya napunta sa mga flood control programs na unfortunately, ginawang ghost according to their... Sa kanila din naman ang galing, di naman sa atin yun eh. Opo. Sila din na nagsiwalat na naging ghost projects ang mga ito. Tsaka sila din po ang So, ibig sabihin, Opo. di ba sila na, itong administrasyon naman na to ang nagsiwalat na may ghost, na naging ghost projects yung mga flood control. At saka sila rin po nag-announce na libo-libo po ang flood control projects. Tapos pagkatapos ma-announce, 80 billion yan na nanggaling sa program. opo, tapos nag-fact check po ang kalikasan, umulan, ayun po, na-discover na di pala accurate yung impormasyon na nakakarating po sa kinaukulan. Makukonekta mo kasi siya, Ma'am BH, dito po sa testimony ng 18 ex-soldiers na sila yung taga-deliver ng kickback na sinasabing galing sa flood control funds. Nakikita po kasi at the top of the dome kung saan galing yung pera, legal, tapos pinasok dun sa program, tapos ito na ang dating mga sundalo taga-deliver, at sino pong mga personalidad ang kanila pong sinabing pinag-deliveran ng milyon-milyon na doon na nabuo yung maleta na salita, kataga, ma'am. Well, wala namang lihim na hindi mabubunyag. So I'm sure in due time, we will really know the truth. Ako, I'm as eager to know the truth as you. Basta ang simple lang dito, kung talagang ganun kalaki ang tara na hinihingi at wala talagang matitira sa project. Narinig ko sinabi nung Bryce Hernandez na ang natitira na lang sa project ay 30 to 35%. So talagang magiging substandard. Kung di man substandard, ghost na nga ang gagawin. So pag ang tanong doon, saan napunta ngayon yung kinulektang pera? Then it went to somebody. Opo. Congressman, si Admar po ito. Magandang Hi, gabi. Admar. Opo. Nabanggit po sa isang panayam ni President Bongbong Marcos, kaugnay nga po dun sa kanyang pag-aalala na baka mawala yung kanyang legasiya. Pero napag-alaman na doon sa mga key projects niya sa ilalim ng Philippine Development Plan, nailipat ito yata sa program at yung mga hindi key projects, yun yung nabigyan ng priority. So, hindi pa man natatapos yung kanyang administrasyon, parang wala na yata yung kanyang legasiya. Yun nga yung pinapoint out ni Justice Leonen, di ba, during the hearing, na kung nagkaroon ka ng excess, hindi ibig sabihin saan program mo siya gagamitin. Dahil siyempre, kung ikaw ang presidente or ikaw ang administrasyon, mas gusto mong unahin yung pinrograma mo, yung sinabmit mo sa NEP. Di ba? Tapos kung ito man ay nilagay ng Kongreso, sinasabi nga yung sagot ni Solzen Berberabe, kasalanan daw namin sa Kongreso dahil nilipat namin sa program. Pero ang final approval is the President, di ba? Pwede sana vinito niya yung portion, which he didn't naman. Di ba? Meron lang siyang certain items na vinito. At may pagkakataon siya na hindi gamitin. So ang pwede explanation doon, inuna niya yung isinantabi daw kunwari, na isinantabi ko noon ng Congress. Diba? Kasi ang sinasabi ni Solzen is, kasi Congress ang nagtanggal sa priority eh. Diba? Pero bakit pinirmahan ng Pangulo? So palagi ko, yun ang justification nila in saying na tinanggal nyo, so ito uunahin ko. Pero, paano kung meron pa rin hindi nagawa doon sa NEP na original budget mo? Di syempre dapat yun ang uunahin mo if you really want to prioritize your legacy. Opo, doon nga sa naging payag, ma'am, yung UA, yung Unprogram Appropriations, ma'am, nandyan daw yung risk. Makabubuti Yes. po ba na alisin na lang yan, gaya ng sinabi ng... Yes. Opo. From the very, very start, yan na ang panukala namin. Why? We can always submit a supplemental budget. We can always pass a supplemental budget. Nakapag-supplemental budget ang Pilipinas, I remember 5 times already. At hindi naman matagal yan na i-process, i-declare mo na savings, tas ipapasa mo sa amin para power of the purse pa rin. At naka-shovel ready, naka-indicate, may detalye, hindi lump sum. Kasi ang delikado sa program, meron kaming special provision no, na nagsasabi, from one item, pwedeng ilipat sa kabilang item, pwedeng ilipat sa kabilang item. So, kumbaga, pwede mong paglaruan yung amounts sa bawat item. So, kunwari, ang pina-approve ng Congress,
2 billion para sa health workers, itong billion para sa ganitong project, itong billion para sa health, pwede mo ngayon siyang i-change. Katulad ng may isang year na ang naka-budget sa kanya 2 billion, pero the following year, nung nakita namin, ang inilabas na pera for that is 11 billion. Buti na lang sa health workers na punta. But what I'm saying is, what they submit to us is very far from what they really released. And we just find out the next year. Opo, meron pa silang rason, So there's ma'am. too much discretion. Opo. Kaya ayaw natin. Pwede namang mag-supplemental eh. Diba? Pwede mo namang i-certify as urgent. Diba? Maipapasa naman natin yan kung yung budget nga, ipapasa namin ng kung kailangan pag nag-certify na urgent, napapasa namin mabilis. Yung supplemental pa kaya. Opo, minsan nga nirarason nila yung mga unprogrammed appropriation, kailangan daw yun. Dapat daw yung ma-implement. Kung kailangan, bakit hindi nilagay doon sa program appropriation? Ang sinasabi nga nila kasi, Kongreso daw ang gumalaw. Opo. Pero, That's the reply of Sojen Berberabe. Pero Opo. syempre, final approval pa rin is the President. opo. Sa tingin niyo po, ma'am, doon po sa tingin ko po, parang na-corner yung government dito doon sa pagtatanong ni Senior Associate Justice Leonen, na ano pala, in effect pa rin, na dapat pa rin na mayroong approval ng presidente. Nakikita nyo po ba para mailigtas lang ang presidente? Kaya sinasabi na hanggang DBM lang yung perma, pwede na mag-decide yung perma at sasabihin ng presidente na wala akong kinalaman dyan sa mga paglalabas ng budget kasi ganito yung aming ginagawa. Kaya nga ang galing nung pagka-point out ni Justice Leonen, the other day. Parang sinasabi niya, inalis niyo lang yung pagiging explicit niya. But implicitly, nandoon pa rin siya kasi subject to budget request and rules and regulations and governing rules and regulations. And the governing rules and regulations still refers to the admin code. So implicitly, there should be an approval of the President pa rin. Kaya yun ang sinasabi ni Justice Leonen. Kahit anong language pa yan, hindi nyo naman ni-repeal yung Section 35, then it's still enforced. Kaya it's still subject to the approval of the President. Dahil dapat lang naman kasi pinapakialaman mo, namimili ka anong ipa-priority mo, programmed or unprogrammed. Opo. So it has to be the decision of the President. Opo. Nakikita niyo po ba, ma'am, na sa lalong madaling panahon ay maglalabas din po ng desisyon ang Korte Suprema ukol nga po dito sa kinikwestyong 2024, 25, 26 na budget, considering ilang buwan na lang din, mag-uumpisa na rin po yung deliberasyon para po sa 2027 budget? Ako, I'm hoping that they make a decision bago mag-2027 budget para hindi na magkaroon ng unprogrammed appropriations. Opo, ma'am, meron po And may this be a lesson to all of us in both House and the Senate. Opo, ma'am, At pag-usapan. saka, sana ma-discuss din nila doon yung earmarked revenues. Alam mo naman yan, that's very close to my heart. Itong cash is fungible is really being abused already by DOF eh. Dahil lagi lang, cash is fungible, cash is fungible, cash is fungible. Pero walang transparency. Diba? And yan ang naka-earmark yan eh. Kasi fungibility, kung iyan ay naka-earmark, it loses its fungibility dapat eh. Or dapat may constraints ka para gamitin ito. So, kaya katulad yan, yung PhilHealth, diba? Ginamit nila kasi sinasabi nila cash is fungible. So, nawawala yung point kung bakit namin in-earmark yung pera para hindi nga magamit sa ibang bagay eh. Tapos gagamitin mo pa rin. So, I'm really hoping na ma-discuss itong cash is fungible issue na to para to give guidance pa sa DOF at hindi nila gawin not to abuse the use of its fungibility. Opo, muling topic lang po. Kanina sa pagdinig po ng House Justice Committee, nabanggit po yung mga sinasabing suspicious billions of transactions na sabi po ng Anti-Money Laundering Council. Inuugnay po kay Vice President Sara Duterte. 3.92 billion at matindi po ma'am yung package ng narrative na lumabas po doon. AMLAC, suspicious, billion, Sara Duterte. Pinagmumukhang malaki at mabigat ng mga paratang kahit wala naman pong napapatunayan. Ma'am, bilang pong former congresswoman, ano pong tingin nyo dito? Well, syempre, dapat maintindihan ng taong bayan. Yung AMLC, ang tinatrack niya is the movement of funds. So, hindi ibig sabihin, yan ang laman ng bank account.
It is pag kunwari, katulad kami sa Congress, di ba, may MOOE kami, di ba? Tapos every month may MOOE kami. So pumapasok sa account namin, di ba, papasok yan, 500,000, kunwari, yung sinasabi ng bonus, pag may bonus kami, di ba, 1.5 million o 2 million, naka-apat na checking tig pa 500. Dahil 500 yan, edi CTR na kaagad yan. Di apat na 500, di ba, CTR, 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 CTR. So pumasok yan, apat. So pumasok yan sa aming, sa account namin, sa Land Bank. O after yan, kunwari ako, ililipat ko ngayon siya doon sa aking account na pangsweldo sa mga tao. Kasi itong MOOE, pangbayad mo yan ng kung ano-anong ginagastos mo, pangsweldo mo sa mga extrang taong kinukuha mo. Diba? So ilalabas mo ulit siya ng 4 na 500. O di ibig sabihin nun, 2 million, 4 million na yun. Pero magkano ba talaga yung pera? Pero kung nilabas mo yung pera dahil pinangsweldo mo, may natira ba? Di ba zero? Pero ang nakalagay sa AMLA na CTR is ilang transactions, 8, at ang amount niya ay nasa 4 million pesos. Pero ang natira sa akin, 0. O ngayon, bakit sinasabi nila yung inflow tsaka outflow hindi balance? O yung pumasok sa akin na 2 million, ang ginawa ko, nag-issue ko isa-isang cheque sa mga empleyado ko bilang sweldo nila, edi hindi siya CTR kasi hindi siya above 500,000. Pero lumabas yung pera sa akin. Dahil nagbayad ako, pinasweldo ko lahat ng empleyado ko hanggang naubos ko yung 2 million. Diba? Hindi sa CTR. Pero lumabas yung pera. Naiintindihan mo yung sinasabi ko? Kaya hanggang hindi buo ang kwento, mahirap mag-assume at sasabihin, oy, ganito to. Diba? Kasi ang suspicious transaction kung wala siya sa regular mo eh. Diba? Paano kung kunwari yung tatay ko nagbenta ng lupa? At yung pagbenta ng lupa, dinicide niya, o hati-hati kayong magkakapatid, o di may pumasok sa aking malaking pera, o di suspicious na kaagad yun. Until ma-prove ko na hindi, regalo to sa akin ng tatay ko. Diba? Kasi kung wala yun, edi sana pa-filean ako ng kaso ng AMLA. May final bang kaso si AMLA? Diba kasi kung meron suspicious, kailangan mong i-monitor and i-flag. Pagkatapos mo i-flag, kailangan mo investigate. So you won't stop there kung may nakita ka. So bakit wala naman ako narinig na sinabi ni AMLA na may nakita silang after the suspicion. May narinig ka ba, MJ or Edmar? Kasi ako wala akong narinig na finailan nila ng kaso or talagang sinundan nila yung trail. Opo. Tsaka, ibig sabihin, nasa yung tanong nila, di ba? Tsaka yung ma'am, yung time frame, kasi mula 2005 hanggang Oh, yes, 2026, 20 years ang kanila pong inada para maging billion, ma'am. O, isa pa yun, di ba? Eh kung tutuusin mo, kung yung 2022 to 2026, nasa 63.8 million lang yun na transactions. Actually, pag tinitingnan ko nga, in 21 years, yung 300, ilang transactions, 371 large transactions, at saka 30 suspicious. Isipin mo, for 21 years, 30 suspicious. Di ba kung i-divide mo yun, parang 1 per year or 1.5, di ba? So, pero kung titingnan mo, ilan ba yung naging suspicious noong 2022 to 2026? Ilan yung large transactions from 2022 to 2026? Because that is the only period in question. So kung 63.8 million yan from 2022 to 2026, then hindi malaki ba yun? Parang di kami ako as congresswoman, kung tumatanggap ako ng MOOE ko buwan-buwan, di ganyan din ang transactions ko sa CTR. Opo. So, Diba? so lumalabas, ma'am, kung atin pong isa-summarize yung pagdinig kanina, especially yung part ng Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC, hindi po yun corruption case, kundi narrative construction. Hindi po ito ebidensya, kundi presentation strategy or perception building o perception management. Hindi po ito paghahanap ng accountability laban Yes, sa and which Vice President. is what, let us not deceive the public. Let us tell the public kung ano talaga yung nire-report natin. Diba kasi kung may matibay naman tayong ebidensya, then hindi natin kailangan i-deceive yung public. Sa akin naman, diba, di ipakita nyo kung ano talaga yun, hindi yung gagawin yung exaggerated na from 2005 to, diba? Parang if you're doing that, di parang you want to stretch it para nang siguro parang gusto nyong, ang tawag nito, yung i-build yung mindset ng tao. Eh, ang sa akin naman, huwag natin gawing mangmang ang mga Pilipino. Turuan natin sila ng tama. Diba? Kasi we owe it to them. We owe it to them to educate them. Ako, yun ang laging paniniwala ko eh. Diba? Sabihin natin sa kanila yung katotohanan, the transactions, movement of funds,
doesn't necessarily create a liability. And besides, whose accounts are this? KVP lang ba ito? Or was it joint with the dad? Ginawa lang ba siyang signatory? Kasi hindi porket signatory ka sa account, kunwari, ang tatay ko, meron siyang account. Kasama niya sa signatory doon yung kapatid ko. Dahil pag may nangyari sa kanya, gusto niya kayang withdraw yun ng kapatid ko. Diba? Pero hindi ibig sabihin, pera ng kapatid ko yun. Dahil 4 kaming magkakapatid eh. Siyempre, pamana yun sa amin ng tatay ko kung may mangyari sa amin. So, do I report that? Will she report that to the SALN? Siyempre, hindi. So, at saka kaya ba niyang i-claim na kanya yun? Hindi. Amin yun. Kung ibibigay sa amin ng tatay ko. Diba? So, ito yung mga bagay na we have to educate the public na hindi porket it's there, it means it's yours. Maraming instances wherein hindi porket hindi siya lumabas as CTR, hindi siya lumabas sa account mo. Kasi pwede siyang hindi lumabas in tranches of 500. Pwede siyang lumabas less than 500. So it wasn't flagged as a CTR or an STR. Naiintindihan mo yung sinasabi ko, MJ? Yes po, Kong, si Admiral po. Pwedeng nag-abono pa ako bukod dun sa pera ko, dahil kunwari pag Pasko, di ba? So, that doesn't mean that that volume of transactions came and went, di ba? Or entered and went. Ibig sabihin, napakinabangan ko ang perang yun. Opo. Kung ganito po ang kanila pong logic po, ma'am, at dapat ilabas din siguro yung sa kanila, sa lahat na lang po ng public official po. Kasi hindi nga Kaya matukoy nga, dito kung minsan- hindi nga matukoy dito kung saan yung may katiwalian, may something na problema. So ibig sabihin lahat pwede na ganito ang gawin sa And lahat they- ng mga that's public why- official. Edmar, that's why I'm using myself as an example eh. May MOOE kami. May bonus na, di ba? May break bonus na tinatawag na MOOE kami. Those are CTR because those are above 500. So, lalabas din yun sa mga, pag kami mag-check din sa AMLA namin, lalabas din yun. Di ba? Pero kami, we can say with certainty, pinagsasweldo namin yun, kahit papilahin ko pa lahat ng taong sinweldohan nun. That's what I'm saying. Not because there are movement of funds, it means nasa akin yung perang yun. Opo, pero yung naratibo nila kasi parang masamang-masama po, Congresswoman. Congresswoman, maraming salamat po sa inyong oras at That's why- panahon. yeah. Sa uulitin That's why po, we're here ingat po kayo. to educate the public. So just keep on educating the public so that the public will know na kung ano yung katotohanan. Ako yun lang naman nahabol ko eh. Kung ano yung katotohanan. Na kung meron dapat panagutin, din panagutin. Pero make sure tama yung ibinibintang. Hindi you want the perception na ito ang nangyayari.